Sa video na ito mga ka-dreamers, dahil sa sobrang mahal na po ng bigas at wala din kaming rice field, wala din kaming rice corn na naipunla sa taong ito. At dahil nagiging survival namin yung aming mga pananim na saging, ay ito na ngayon pinagtuunan namin ng pansin mga ka-dreamers, yung ating sagingan dito sa tabi ng ilog. So yan mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo yung aking napagtagumpayan ngayong araw na ito. Yung pagpunla ng ating mga saging. Sari-saring saging yung ipinunla natin dito sa tabi ng ilog. Ayan, ayan yung ilog. At hindi lang yun. Nilinis natin to, yung pagkain kalabaw na to mga ka-dreamers, yung damo na to, para mabuhay uli ng panibago. Hindi po siya tuluyang mamamatay dito mga ka-dreamers. Kunit, magbibigay po siya ng panibagong pagsibol na tulad yan. Green na green. At gayon din naman, nilagyan po natin ng karagdagang protection. Ipil-ipil yung ipinunla natin dito sa tabi ng saging, sa baba niya konti. At ngayon mga ka-dreamers, tuklasin natin kung anong klaseng saging ba itong naipunla namin dito mga ka-dreamers. Unang-una, itong kardaba. Ito yung puno ng kardaba mga ka-dreamers. Sobrang bigat yung bareta yung ginamit ko para kunin tong binhi na ito mga ka-dreamers dun sa pinakainang puno ng ating kardaba na saging mga ka-dreamers. Ayan. Dito naman sa side yung pangalawa. Pupuntahan natin yung pangalawa mga ka-dreamers. Lipat ko lang kasi medyo nangalay yung kamay ko mga ka-dreamers. Pangalawa, anong klaseng puno ba ito ng saging yung ipinunla natin? Ayan. Medyo nangingibabaw na yung kulay red niya mga ka-dreamers. Ito yung puno ng Morado red. Yan mga ka-dreamers. So, inalternate natin yung ating mga pinunlang saging dito sa paligid nito mga ka-dreamers. Nang maganda po siya tingnan kapag lumaki. Lalong-lalo na kapag mamunga. Mula doon una, kardaba, tapos sunod, Morado red. At sunod naman mga ka-dreamers, dahil sa demand yung ating kardaba, yan, kardaba uli yung ipinunla natin. Pangatlo ay kardaba, mga ka-dreamers. Yan. Praise God. Sunod yan mga ka-dreamers, ang ipinunla natin dito ay ang Morado green. Morado green po ito mga ka-dreamers. Ayan, alternate, di ba? Pero mas dominant yung ating kardaba. Kasi mas mahal yung kardaba at demand po sa food supply. Yan mga ka-dreamers. Yan, kasi pwede natin ilaga yung kardaba. Yan, para gawing pangunahing alternative food. Yan, sa ating agahan, tanghalian, pwede hapunan. Lalo na pag may kilawin. Yan, pasarap. Nasa tabi tayo ng ilog. Ang bilis. Pwede tayo magluto anytime dito mga ka-dreamers at mga isda. Yan, para magkaroon ng kilawin. Kilawing ulang. Yan. At dito pa. Dito na naman tayo sa panglima mga ka-dreamers. Sabi ko nga mga ka-dreamers ay mas marami yung kardaba. Dominant. At ito, ang puno na ito mga ka-dreamers na ipinula natin ay kardaba. Yan. At ang susunod naman ito mga ka-dreamers ay Morado red po uli mga ka-dreamers. Yung ating naipula dito. Ayan lang. Sa tabi ng ilog. Kaya mas madali po mabuhay rito yung ating mga saging. At in the future to mga ka-dreamers, maganda po ito siya tingnan kapag namunga na. Yan yung bang lalaylay dito sa ilog na ito yung bunga, tapos sa iba't ibang kulay. Praise God, iba't ibang variety. At bago tayo tutuloy mga ka-dreamers, yan, yung susunod na yan, pinakadulo na yan, ay halos wala pa kami sa kalagitnaan. Pupunlaan din natin yan ng saging kapag na-cultivate na natin yan. Medyo mahaba-haba pa yan. Nasa mga 20 puno ng saging yan. Ganito din yung distansya. Kaya paglaanan natin yung panahon dahil sa sobrang mahal na nga yung bigas, marami tayong pwedeng pagkuhanan ng alternative food dito sa Zamboanga del Norte mga ka-dreamers. Sunod natin mga ka-dreamers ay ang kardaba ulit. Yan. Yung puno ng ating kardaba mga ka-dreamers. Yung ipinunlaan natin dito. Kaya mas marami yung kardaba dito. Sana mayawa ang Diyos na mamunga po siya ng mas marami at mas malalaki. Nang makita natin dyan kapag nandyan tayo nangingisa dyan sa ilog.
makikita natin yung napakadaming bunga ng saging. Ang ganda pagmasdan at ang ganda tingnan yung isang ating mga pananim kapag naayos natin. Kapag variety yung ating makikita. At yan mga ka-dreamers, hindi lang to. Habang nagpunla tayo, si mama sinundan po niya ng bisol. Yan. Kasi sa hinarap, yung itaas na to ay pupunlaan po natin ng luya yan hanggang doon. May awa ang Diyos kapag makakuha na po tayo ng puhunan at binhi. Mano-mano po yung ating gagawin dito, dahan-dahan din. Nang makausad tayo ay talagang sa pamamagitan ng ating lakas at pagtitiwala sa Diyos na buhay. At mga ka-dreamers, yun pa, yung ating susunod na pinunla rito ay mga ka-Diyos. Yung familiar kayo, mayroon pa dito yung hindi natin pinunla to. Pero ito pa yung natira. Uy, ito pa mga ka-dreamers, di natin pinunla to, pero mayroon pa rito yung napakasarap na ligbus. Yan. Kunin na naman natin to para may pangulam tayo mamaya. Bago natin tapusin yung ating video, yan, kunin na natin to. Baka magtampo to mga ka-dreamers, yung ligbus na to. Yan. Dagdag ng ating ginawa. Yan mga ka-dreamers. Kakakuha ko lang yan kaninang umaga. Yung pangalawang bugso ng ating ligbos. Ayan yung karagdagan mga ka-dreamers. Nakapag-harvest pa tayo ng karagdagang ligbos. At ang susunod pa mga ka-dreamers, ito. Kardaba uli mga ka-dreamers. Ito na. Ito na yung pangsyam na puno mga ka-dreamers na naipunla natin dito sa paligid ng napakagandang daluyan ng ilog mga ka-dreamers. Kardaba! Ayan. Praise God. At nilagyan natin ng dito yung ipil-ipil mga ka-dreamers, karagdagang protection. At sa baba niyan, naglagay po rin tayo, nagpunla rin po tayo ng mga stick ng ipil-ipil. At sa hinaharap, at pinaplano ko mga ka-dreamers dito, ito mga ka-dreamers, sa area na to, katabi, di kalayuan dito sa mga puno ng saging. Kapag nakapag-nursery na po tayo ng mahogany at saka jumelina tree, ay magpunla din po tayo dito. Nang may masisilungan po tayo habang nangingisda dito sa ilog na ito mga ka-dreamers. Napaka makasaysayan tong ilog na to dahil sa nung kabataan ko talaga mga ka-dreamers, marami po kaming punong kahoy na ipinunla ko rito nung high school life ko rito. At hinaharangan namin to pag summer season. Harangan namin yan ng mga bato, tapos lagyan ng panghuli ng isda at tuwing umaga napakadaming isda. At gagawin natin yan sa summer next year. At dito tayo magstay ng mga ka-dreamers. At ang susunod, ito pa, Morado Green. Yan yung pinula natin mga ka-dreamers sa hinaharap. Yan, naway pagpalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. At sabi ko nga, dominant yung ating kardaba mga ka-dreamers. Ito, kardaba, puno ng kardaba mga ka-dreamers. Yan, praise God, basang-basa yung damit ko pati yung jacket ko. Pero yung ulo ko, pawis na rin. Hindi ko i-rebuild muna yung ulo ko mga ka-dreamers. So, makikita nyo. At yung ating pang-12 puno mga ka-dreamers. Ito, kambal. Kambal, nilagay namin to dito mga ka-dreamers sa boundary na. Kasi ang susunod niyan ay lupay na po ng tiyuhin ko. Kaya dito na kami, yung boundary. Dahil sa boundary to, yan, pagitan, at yung boundary namin saging, diretso niyan, dito. At dito naman ako humarap. So, dalawa yung nilagay natin dito mga ka-dreamers. Dalawang variety ng saging. Yan. Ito yung Morado Red. At ito naman ay Morado Green. Praise God. Yung magkabilangan mga ka-dreamers kapag namunga to. Red. Tapos green naman dito sa harap ng ating sakahan. At dito sa ilog ay red. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. Nang maging updated din kayo sa aking daily mix vlog at sa ating pinaka-main content mga ka-dreamers tungkol sa mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw
ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Praise God! Yan! Ayan! Meron na tayong saging kardaba. Ayan, praise God. Yung ating pagsusumikap na makapagpunla ng karagdagang variety ng saging, kardaba, morado red, at morado green ay napangyari na nitong araw na ito mga ka-dreamers. At susundan pa natin to. Diyan, sa dulo na yan. At abangan nyo po yung susunod mga ka-dreamers. Yung ating luya, ha? Pagprayin nyo na mapagtagumpayan natin yan. Kasi binabala ko pa lang. At dito muna ako magstay ng halos isang buwan siguro. I-update ko kayo kapag magsimula na po yung aking pagstay rito. Habang nagbibideo rin, gumagawa ng content at umakyat dun sa mga kabundukan para makapag-upload ng video, makakuha tayo ng data signal sa hinarap. Pero ito talaga, dahil sa passion ko nga, yung pagsasaka, at talagang si mama rin, yung hilig niya yung ganitong klaseng trabaho, yung pagsasaka ay yan, tulong-tulong kami. Si mama nandito, kaya masaya kami kasi sa kanya pa naman talaga lupain to. Yan. At siyam kami magkakapatid dito sa hinarap, magtulong-tulong nawa para mas ma-develop pa itong lugar na ito mga ka-drivers. In the years to come, we pray. God bless.